Magandang gabi, Miss Chick. At sa lahat ng mga kachika na gising pa, nagtatrabaho o nagkakape habang nakikinig ngayon. Siguro marami sa inyo ang nagtatrabaho sa BPO o call center industry habang nakikinig sa kwento ko. I'm sure pamilyar kayo sa lamig ng aircon sa production floor na tagos hanggang buto na akala mo nagtatype ka sa loob ng freezer. Sa kape sa pantry na lasang mainit na tubig na pinakuluan sa kalawa. At sa mga banyagang customers na akala mo nabili na pati ang kaluluwa at birth certificate mo sa paninigaw nila. Ako nga pala si Marie, 28 anyos. Dati akong technical support representative sa isang malaking call center sa Alabang. Graveyard shift. Ako yung taga-ayos ng internet at cable ng mga Amerikano habang tulog ang buong Pilipinas. Ang buhay ko ay isang walang katapusang cycle. Gigising sa gabi, makikipagpatintero sa mga jeep sa Alabang Zapote Road, sasagot ng libu-libong tawag, uuwi sa umaga, at matutulog habang tirik ang araw. Pero bago ko makilala ang lalaking sumira at yumanig sa buong pagkatao ko, mayroon akong fiancé. Ang pangalan niya ay Carlo. 5 taon kaming magkarelasyon, Miss Chick. Hindi biro ang 5 taon. Si Carlo, yung tipikal na probinsyano na may matataas na pangarap pero mababa ang sweldo. Sabay kaming nag-ipon. Sabay kaming nangarap na magpakasal. Ang pinaka-goal namin ay makapagpatayo ng sariling bahay doon sa Imus, Cavite. Pangarap namin yung may malaking lot area para makapag-garden kami, tahimik ang environment at magandang palakihan ng mga magiging anak namin. Nakaplano na, pati kulay ng kurtina. Pero dahil maliit lang ang sweldo niya bilang isang mekaniko dito sa Pilipinas, kahit anong tipid namin, kahit mag-ulam pa kami ng itlog at toyo araw-araw, hindi sapat ang kinikita namin para sa down payment. Kaya isang gabi, umiiyak siyang nagpaalam na nagdesisyon siyang mag-apply bilang OFW sa Saudi Arabia. Nung araw na inihatid ko siya sa NAIA Terminal, pakiramdam ko pinipiga ang puso ko sa isang juicer. Yakap-yakap niya ako ng mahigpit habang pareho kaming umiiyak sa departure area na parang nagsushooting ng pelikula. Marie, maghintay ka lang ha. Bulong niya sa akin habang pinupunasan ng mga luha ko. Amoy na amoy ko pa ang paborito niyang pabango. 3 taon lang ako doon, sabi niya. Magtitiis ako sa init, sa lungkot, at sa buhangin. Para sa future natin to. Pag uwi ko, may ipon na tayo para sa kasal at pambili ng lupa natin sa Imus. Ako nang bahala. Konting tiis lang, mahal ko. Naniwala ako, Miss Chick. Bilang isang babaeng nagmamahal ng tapat, panghahawakan mo talaga ang mga salita ng taong mahal mo na parang Biblia. Kaya noong umalis siya at sumakay ng eroplano, nagdoble kayo din ako dito sa Pilipinas. Nag-volunteer ako sa lahat ng overtime. Kinuha ko lahat ng holiday work. Kahit Pasko at Bagong Taon, nasa prod floor ako sumasagot ng tawag.
para lang madagdagan ang ipon namin sa joint bank account. Pero totoo nga yata ang sinasabi nila sa long distance relationship or LDR. Kapag magkalayo kayo, hindi lang distansya sa mapa ang lumalaki, kundi pati ang puwang sa puso nyo. Noong unang 3 buwan, halos hindi kami natutulog. Laging naka-video call. Kahit kumakain ako ng pansit canton sa break time o naglalabas sa banyo, naka-on ang camera niya. Ngunit noong tumungtong na ng 1 taon, unti-unting lumamig ang lahat. Nag-iba ang ihip ng hangin. Yung mga I love you na dati ay may kasamang mahabang kwento tungkol sa araw namin, naging generic thumbs up o heart emojis na lang. Yung mga tawag na umaabot ng 3 oras, naging 5 minuto na lang. Lagi niyang sinasabi, pagod ako sa trabaho, Marie. Gusto ko na matulog. Minsan, K na lang ang reply. Ang sakit pala nun, Miss Jake. Yung unti-unti kang nagiging abala sa taong dati ay ikaw ang mundo. Dumating yung araw ng aming 5th anniversary. Excited na excited pa rin ako kahit medyo malabo na kami. Nag-book pa ako ng delivery ng isang napakamahal na chocolate cake patungo sa flat niya sa Saudi. Ginamit ko pa ang credit card ko para lang isurprise siya kahit wala pa akong pambayad. Nag-send ako ng 3 pahinang anniversary message sa Messenger. Inalala ko lahat ng sweet moments namin mula nung college kami. Pero lumipas ang buong maghapon, walang reply. Seen lang niya ang mga messages ko. Kinagabihan, bago ako pumasok sa shift ko, doon lang siya nag-reply ng isang napakalamig na mensahe. Sabi niya, thanks sa cake, happy Aniv. Pagod ako usap tayo bukas. Gumuho ang mundo ko, Miss Chick. 5 taon. Ni hindi man lang siya nag-effort na tumawag ng kahit 1 minuto para marinig ang boses ko. Napakadaling mag-type ng I love you too. Pero kahit yun, ipinagkait niya. Pumasok ako sa call center na mugtong-mugto ang mga mata ko. Mabigat ang dibdib at parang sasabog ang puso ko sa pinaghalong lungkot, pagod at matinding galit. Mabuti na lang at may karamay ako sa prod floor, ang best friend ko na si Jessa. Si Jessa ay yung tipong kaibigan na walang preno ang bibig, walang filter kung magsalita at laging may sariling mundo. Siya rin yung empleyado na hanggang ngayon ay pinagtataka ko kung paano hindi natatanggal sa trabaho. Isipin mo, Miss Chick, tuwing shift, ginagawa niyang karinderya ang workstation niya. Hindi lang candy o biskwit ang baon niya. Nagdadala siya ng mga lutong ulam na nakalagay sa lumang lalagyan ng ice cream. Nung makita ako ni Jessa na umiiyak sa station ko habang nagtatype ng login credentials sa computer, nilapitan niya agad ako. Hila-hila niya ang mahabang wire ng headset niya habang sa kabilang kamay ay may hawak siyang isang buong Tupperware ng manggang hilaw at napakalansang amoy ng bagoong alamang. Sabi niya, "Uy Marie, anyari sa'yo? Mukha kang basang sisiw na sinagasaan ng pizonday. Si Carlo na naman ba? Yung lalaking amoy langis na mukhang
Tambucho? Sunod-sunod na tanong niya habang palihim na sumusubo ng mangga sa ilalim ng desk niya. Lumilinga-linga para hindi makita ng QA manager. Humihikbi pa akong sumagot. Wala siyang kwenta, Jess. Anniversary namin. Binigyan ko ng cake na inutang ko pa sa card. Pero nag-reply lang ng thanks. Tapos pagod daw siya. Parang wala lang sa kanya lahat ng sakripisyo ko. Ang sakit-sakit na. Sabay sabi naman ni Jessa, "Naku Zay, sinasabi ko sa'yo, iwan mo na yung hinayupak na yan. Pagod daw? Baka napagod ka kalandi doon. May nakita lang yung mga nakaabaya doon kaya nag-iinarte ng ganyan. Kung ako sa'yo, itulpo mo yan para makabawi ka man lang sa ginastos mo sa cake. O heto, kumain ka muna ng bagoong para tumaas ang high blood mo at magka-energy kang lumaban sa mga Amerikano mamaya." Sabay tawa niya. Saktong-sakto, bago ko pa mantikman ang bagoong ni Jessa, pumasok ang isang tawag sa headset ko. Pinunasan ko agad ang mga luha ko. Huminga ng malalim kahit amoy bagoong at sinubukan kong maging profesional. Kahit galing pa sa pag-iyak, pinilit kong maging normal ang boses ko. Sabi ko, "Thank you for calling technical support. My name is Marie. How can I help you today?" Sa kabilang linya, narinig ko ang isang lalaki. At Miss Chick, dito nagsimula ang pinakamalaking kalbaryo at turning point ng buhay ko. Ang tumawag ay isang American customer mula sa Deep South, Texas o Alabama yata. Dahil ang kapal-kapal, ang bigat at ang bagal ng southern accent niya. Para siyang cowboy na kumakain ng tabako. Sabi niya, "Howdy there, little lady. Madang interweb is slower than molasses in January. I got pigs in the mud moving faster than this here connection. You all need to fix this before I bust a gasket. You hear me?" Malakas na sigaw niya. Napakurap ako ng ilang beses at sabi ko, "Ano daw? Molasses? Pigs in the mud?" Kaya sabi ko, "I'm sorry sir, could you please repeat that? You are having issues with your pigs?" Litong-lito ako at nauutal ko pang tanong. Hindi sigurado kung internet provider ba ang account namin o veterinary clinic. Si Jessa, sa kabilang station, nakita kong namimilipit dahil muntik na niyang malunok ng buo ang buto ng mangga kakapigil ng tawa. Pulang-pulang mukha ng best friend ko habang nagtatago sa ilalim ng table. At ang customer naman sa kabilang linya, ang sabi, "Ain't nobody talking about pigs, gal." I said, "My router is blinking red like a possum caught in headlights. You all better fix this or I'm calling the darn sheriff on this company." Mas lalong nagalit na sigaw niya. Miss Chick, sobrang emotionally unstable ako nung mga oras na yon dahil kay Carlo. Wala akong tulog, mugto ang mga mata ko, pakiramdam ko walang nagmamahal sa akin. Tapos sisigaw-sigawan pa ako ng isang galit na banyagang Amerikano tungkol sa possum at sheriff. Biglang pumutok ang pasensya ko. Nawala ako sa sarili ko. "Sir, look!" Sigaw ko pabalik sa headset ko. Napatigil si Jessa sa pagmuya ng mangga at nanlaki ang mga mata sa akin na parang nakakita ng multo. Sabi ko, "I don't know what a molasses or a possum is. I'm having the worst anniversary of my life. My fiancé is ignoring me and I am crying my eyes out here. So maybe
If you just stop yelling and unplug your darn router from the wall like a normal human being instead of complaining about pigs, it would actually work. Do you understand me? Kahit yung team leader kong masungit na naglalakad sa aisle na may bitbit na kape, napatigil. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa buong floor at lalong namayani ang katahimikan sa kabilang linya. Napapikit ako. Alam kong tapos na ang karir ko. Pero doon, biglang nagsalita ang Southern guy sa isang napakalalim, baritone at kalmadong boses na parang naaliw pa sa katapangan ko. Sabi niya, "Well, I'll be damned. You got a fire in you, darling. Did you just tell me to unplug it?" Galing sa pagkatulala, napasagot na lang ako ng, "Yes, unplug it for 10 seconds. Just do it." Inis at mataray kong sagot habang humihikbi na. Pagkatapos ng 10 segundong katahimikan, narinig ko ang pagbuntong hininga niya. "Well, shoot. It's green now. It's working. Thank you, ma'am. And hey, I'm sorry about your fiancé. He sounds like a jackass. You have a good night now." At ibinaba niya ang linya. Napaiyak na lang ako sa desk ko. Nilapitan ako ng team leader ko. Inalis niya ang headset ko at dinala ako sa coaching room. Doon, nalaman kong nakabarge pala siya at narinig niya ang buong tawag. Customer disrespect daw. Zero tolerance policy. Na-terminate ako, Miss Chick. Tanggal agad ako sa trabaho. On the spot. Umuwi akong bagsak na bagsak. Wala na nga akong boyfriend na matino, nawalan pa ako ng trabaho. Ilang araw akong nagkulong sa kwarto sa boarding house ko. Umiiyak at nag-iisip kung paano ko babayaran ang mga bills ko. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown international number. Pag hello ko, narinig ko yung pamilyar na boses. Yung pamilyar na makapal na southern accent. Sabi niya, "Hello? Is this Marie? This is Arthur. The possum and molasses guy?" Napabangon ako sa kama. Sabay tanong ko, "How did you get my number?" Tapos, pinaliwanag niya. Ang sabi niya, "I called your office to formally thank you for fixing my internet and to apologize for yelling at you. But your manager told me you got fired because of that call. Darling, I felt terrible. I pressed them, raised hell, threatened to sue their entire corporation operation if they didn't give me your contact number. I'm so sorry I got you fired." Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Umiyak lang ako dahil sa pinaghalong frustration at relief. Tapos, nagpatuloy siya sa mas seryosong tono. Sabi niya, "Listen, Marie, I own a large logistics business here in Texas. I need a virtual assistant, someone organized, tough, and isn't afraid to put me in my place when I'm being a stubborn old mule. I'll pay you $1,500 a month. Please, let me make this right. Take the job." Miss Cheek, $1,500 a month. Napakalaking pera nun kumpara sa sweldo ko sa call center. Siyempre, tinanggap ko agad. At doon nagsimula ang kakaibang relasyon namin ni Arthur. Bilang VA niya, araw-araw kaming nagkakausap via Skype. Akala ko noong una, masungit siyang boss.
Pero hindi pala. Nang unang beses niyang buksan ang kamera niya, natulala ako. Si Arthur ay isang tunay na Southern gentleman. Matangkad, malapad ang balikat, gwapo, may perpektong balbas sarado at ang lakas ng appeal. Tuwing nagkakamali ako sa inventory reports, imbes na magalit, tumatawa lang siya, nagpapakita ng dimples at tinuturuan ako ng maayos. Minsan, pagkatapos ng shift ko, nag-i-stay pa kami sa video call ng ilang oras para lang mag-usap tungkol sa buhay. Naikwento ko sa kanya ng buo ang sitwasyon ko kay Carlo. Naikwento ko kung gaano ako kamiserable sa paghihintay sa isang taong hindi man lang ako mabigyan ng oras. Marie, sabi niya isang gabi. Tinitigan ako sa kamera ng napakaseryoso. Sabi niya, "If you were my woman, I wouldn't leave you waiting across the world. I'd move mountains just to see you smile. You deserve someone who treats you like the center of his universe, not an option." Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Yung mga kilig moments namin, sunod-sunod. May mga araw nagigising na lang ako. May kakatok sa pinto ko para mag-deliver ng napakalaking bouquet ng fresh sunflowers galing daw Texas. Minsan, pinadalhan niya pa ako ng latest na MacBook Pro para daw hindi ako nahihirapan sa trabaho. Pinaramdam niya sa akin na espesyal ako, na mahalaga ako. Dahil sa tapang na ibinigay ni Arthur sa akin, nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Tinawagan ko si Carlo sa Saudi. Diretsahan kong sinabi sa kanya na tapos na kami. Hindi ko na kaya ang LDR na one-sided. Nagalit pa siya at sinumbatan ako. Pero wala na akong pakialam. Pinalaya ko ang sarili ko. Nang malaman ito ni Arthur, mas naging agresibo siya sa panliligaw niya. And finally, matapos ang ilang buwan, naging kami. Ang saya-saya ko, Miss Chick. Akala ko, nakuha ko na ang fairy tale ending ko. Isang mayamang Amerikano, gwapo, mabait at handang ibigay sa akin ang buong mundo. Pagsapit ng aming first monthsary, sinurpresa niya ako ng bonggang-bongga. Nag-book siya ng 2-week tourist trip para sa akin papuntang US para makapagbakasyon ako at makita ko siya sa personal. Inayos niya ang lahat: visa, first class tickets, pocket money. Literal na nag-impake na lang ako ng mga damit. Nung naglanding ako sa Texas, sinalubong niya ako sa airport. Nung una ko siyang makita in the flesh, nanghina ang mga tuhod ko. Mas gwapo pala siya sa personal. Niyakap niya ako ng napakahigpit. Inikot sa ere na parang eksena sa pelikula ni Richard Gomez at Don Zulueta. Pagkatapos, hinalikan ako sa noo ng puno ng pagmamahal. Dinala niya ako sa napakalaki niyang bahay. Isang modernong ranch-style mansion na may sariling malaking hardin. The honeymoon phase was incredibly perfect. Ipinagluto niya pa ako ng authentic Texas steak dinner. Dinala niya ako sa mga fancy restaurants at ipinag-shopping niya ako sa mga high-end boutiques. I felt like an absolute queen. Wala na akong mahihiling pa sa buhay ko kundi ang makasama ang lalaking ito habang buhay. Pero lahat ng fairy tale may katapusan. At ang
Ang katapusan ng sakin ay nagsimula sa isang napakasimpleng cellphone charger. Pangatlong araw ko sa bahay niya. Nagluluto ako ng sunny side up eggs para sa breakfast namin sa napakalawak niyang kusina noong pumasok siya galing sa labas. Palambing niya akong sinabihan na, "Darling, I left my phone charger in my home office upstairs. Could you be a sweetheart and grab it for me while I finish checking the truck outside?" Sabi ko naman, "Sure love." Nakangiti at kinikilig ko pang sagot. Umakyat ako sa home office niya sa second floor. Madilim-dilim ng kaunti dahil nakasara ang blinds. Nakita ko yung white charger sa ibabaw ng malaking mahogany desk niya katabi ng nakabukas niyang laptop. Kukunin ko na sana yung charger nang biglang ting! Tumunog ang WhatsApp sa laptop niya. Dahil naka-open ang tab at walang screensaver, kitang-kita ko yung maliwanag na message bubble na lumitaw sa kanang gilid ng screen. Binasa ko, "Hey love, missing you already. Wanna come by later for a drink? I can't wait to see you tonight." Miss Jik, para akong binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Nanginig ang mga kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko na parang lalabas sa dibdib ko. Tiningnan ko kung kanino galing ang mensahe. Ang nakarehistrong pangalan ng sender, Alex. Napalunok ako ng malalim. Alex? Sino si Alex? Nagkagulo ang isip ko. Alexandra ba to? Alexis? May babae ba siya? Sa Pilipinas, ang Alex ay madalas pangalan din ng babae. Bigla akong napaisip. Sabi ko, baka karma ito sa pag-iwan ko kay Carlo? Gusto ko sanang kunin yung laptop at basahin ang buong conversation history nila. Pero bigla akong narinig ang mga yabag ni Arthur na paakyat ng hagdan. Dali-dali kong hinablot yung charger at nagkunwaring walang nakita. Bumaba ako na pilit na nakangiti. Sabi ko sa kanya, "Here's your charger, babe." Kinuha niya ito at hinalikan ako. "Thanks, darling." Tiningnan ko ang mukha niya. Walang kahit anong bakas ng guilt sa mga mata niya. Buong araw akong tuliro at balisa, Miss Jik. Gustong-gusto ko siyang kumprontahin. Gusto ko siyang sigawan at itanong kung sino si Alex. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Naisip ko, 2 linggo lang ako dito sa US. Ginastosan niya ako ng malaki para rito. Baka misunderstanding lang to. Baka kaibigan lang na clingy. Baka pinsan niya. Ayokong sirain ang pinapangarap kong bakasyon. So I decided to keep quiet and play the role of the perfect, oblivious girlfriend. Kinabukasan, sinabi ni Arthur na may surprise siya. Magpupunta raw kami sa isang exclusive luxury resort by the beach. 2 oras ang layo mula sa bahay niya para mag-relax ng ilang araw nang kaming 2 lang. Sobrang saya ko. Naisip ko, kung may babae man siyang Alex, hindi naman siguro niya ako dadalhin sa isang napaka-romantic na resort para makasama ng matagal. Nakarating kami sa resort pagsapit ng hapon. Ang ganda-ganda, Miss Jik. Fine white sand, naglalakihang infinity pools at mga private cabanas. Nag-check-in kami at dumiretso sa open-air poolside bar para mag-unwind.
Nakasuot ako ng magandang sundress na binili niya para sa akin at siya naman ay naka-white linen shirt na lalong nagpalabas ng pagkamacho at pagkagwapo niya. Umupo kami sa mga bar stools, umiinom ng ice-cold margaritas habang pinapanood ang napakagandang paglubog ng araw. Hinawakan niya ang kamay ko. "You're so beautiful, Marie. I'm so glad you're here with me." Madamdamin niyang sabi, titig na titig sa mga mata ko. Papatak na sana ang luha ko sa kilig nang biglang may narinig kaming tumawag mula sa likuran namin. Isang boses na matinis at maarting pakinggan. "Arthur? Oh my God! Is that you?" Sabay kaming napalingon. Nakita ko ang isang lalaki. Pero hindi lang basta lalaki, Miss Chick. Isang lalaking naka-designer floral polo na bukas hanggang pusod, naka-pink na shorts, may mamahaling sunglasses sa ulo at sobrang kinis ng balat. Isang bakla at hindi lang siya lumapit. Habang nakatulala ako, naglakad ang lalaking ito papunta kay Arthur. Hinawakan na magkabilang pisngi ng boyfriend ko at walang ano-ano'y hinalikan si Arthur sa labi. Isang matamis, malalim at napakalagkit na halik. Nanlaki ang mga mata ko. Muntik ko nang maibuga ang margarita ko. Nagpanik si Arthur. Itinulak niya ng marahan yung lalaki. Namumutla at nanlalaki ang mga mata. Sabi niya, "Alex, what are you doing here?" Ngumiti ng nakakaloko yung lalaking tinawag niyang Alex. Sabi nung Alex, "What do you mean? I always come to this resort on weekends, silly. I didn't fancy seeing you here though, love." Tapos, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa at itinaas ang perpektong kilay niya. "And who's our little friend here? Your new maid from the Philippines?" Miss Chick, huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Parang nag-short circuit ang utak ko. Yung Alex na nag-message sa WhatsApp ng, "Hey love, missing you already." Hindi siya babae. Lalaki siya at bakla siya. Bumalik ang lahat sa isip ko. Yung sweetness ni Arthur, yung pagiging malinis niya sa katawan, yung ayaw niyang pinapakialaman ko ang phone niya. Magkaharap kami ngayon sa pool bar. Si Arthur hindi makapagsalita, pawis na pawis. Si Alex nakapamewang at naghihintay ng sagot. At ako, isang babaeng galing sa Pilipinas, ipinagpalit ang fiancé, lumipad ng 15 hours papuntang US para lang malaman na ang third party ng boyfriend ko ay hindi babae kundi kapwa niya lalaki. Tumayo ako mula sa bar stool. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit, sa hiya at sa matinding pagkabigla. Tiningnan ko si Arthur sa mga mata niya. "Arthur, are you gay?" Malakas kong sigaw na umalingaw-ngaw sa buong poolside. Napatingin sa amin ang ibang mga turista. "Is he your lover? Or am I the side piece?" Hindi siya makasagot. Yumuko lang siya. Umalis ako. Tumakbo ko pabalik sa hotel room namin. Nagkulong sa banyo at doon ako humagulgol ng napakalakas. Anong gagawin ko, Miss Chick? Nandito ako sa Amerika. Wala akong kakilala.
wala akong matutuluyan kundi sa lalaking lihim pa lang naglalaro sa dalawang gender. At the worst part, gusto ko pa rin siyang pakinggan. Kasi minahal ko talaga siya eh. Paano ko ito haharapin? Kailangan ko ang payo ninyo, Miss Chick. Umaasa sa iyong sagot, Marie. Marie, alam kong naiipit ka sa sitwasyon na daig pa ang teleserye sa gabi. Pero hindi ibig sabihin yan ay wala kang laban at wala kang kawala. You are a strong, independent BPO survivor. Kung kinaya mo sigawan ng isang galit na Amerikano habang amoy bagoong ang buong paligid mo, kayang-kaya mo lusutan ang lahat ng to. Walang kano ang pwedeng magpaiyak sa isang Filipina na sanay sa graveyard shift. Ito naman ang maipapayo ko sa iyo, Marie, bilang isang online ate. Bago mo siya kumprontahin ulit, kailangan mo ng ironclad na plano. Kuhanin mo ang cellphone mo. I-check mo ang email mo at hanapin ang e-ticket pabalik ng Pilipinas. Hawak mo ba ang booking reference number? Nakapangalan sa iyo yan, kaya ikaw ang may karapatang mag-manage niyan. Tawagan mo ang airline ngayon din. Alam kong sanay na sanay kang makipag-usap sa mga customer service ng Amerika sa telepono at ito na ang moment mo para gamitin ang skills mo para sa sarili mo. I-rebook mo ang flight mo pauwi as early as humanly possible. Bukas na bukas din kung pwede. Kung may rebooking fee at mahal, gamitin mo yung sweldo mong 1,500 na kinita mo bilang VA niya. Pera mo yun. Pinagpuyatan mo yun. Kakagawa ng inventory at logistics report niya. Huwag kang manghinayang na gastusin yon para sa peace of mind at kaligtasan mo. Huwag na huwag kang aasa sa kanya para ihatid ka sa airport o bilhan ng bagong ticket. Dahil the moment na umasa ka, bibigyan mo siya ng leverage para i-manipulate ka at magmakaawa na pakinggan mo siya. Pagkatapos nito, tawagan mo si Jessa. Yes, ngayon na. Alam kong madaling araw dyan sa Texas, which means hapon sa Pilipinas. Panigurado, gising yun. Baka nasa prod floor pa rin o naghahanda ng pumasok habang ngumunguya ng kung ano-ano. Kailangan mo ng boses ng isang totoong kaibigan na magpapababa ng panik mo. Kailangan mo ng taong magpapaalala sa'yo kung sino ka. Ikwento mo sa kanya ang lahat. Hayaan mo siya ang magmura kay Arthur at Alex para sa'yo. Ang mga totoong kaibigan, hindi lang naandyan para sa tawanan o para manghingi ng pasalubong. Nandyan yan para maging virtual bodyguard at cheerleader mo kapag feeling mo mag-isa ka at pinagtutulungan ka ng mundo. Alam ko, sasabihin ni Jessa, umuwi ka na dito. Ililibre kita ng unli samgyupsal. At maniwala ka, mas masarap ang sangyupsal na binili mula sa tapat na pagkakaibigan kaysa sa authentic Texas steak na binili ng kasinungalingan. At pagkatapos, lumabas ka ng banyo. Oo, Marie, kung nagmumukmuk ka pa sa banyo, lumabas ka. Maghilamos ka ng malamig na tubig, mag-retouch ka ng powder, maglagay ka ng lipstick, yung pinakamatingkad na red kung meron ka dyan sa pouch mo at taas noo kang maglakad palabas. Huwag kang magpapakita ng kahinaan.
Pag nakita mo si Arthur na nag-aabang sa labas o sa lobby, huwag ka nang umiyak. Naisigaw mo na kanina ang galit mo. Nakuha mo na ang sagot base sa reaksyon nilang dalawa ni Alex. Ngayon, kailangan mo ng closure na ikaw ang magdidikta, hindi siya. Huwag kang makipagsigawan. Maging kalmado ka dahil doon sila mas matatakot. Sabihin mo sa kanya with full dead eye contact, Arthur, whatever this twisted game is, I am not participating in it anymore. You used me, you lied to me, and you deeply disrespected me. I am going back to the Philippines right now. Do not contact me again, and do not try to stop me. Tapos, kunin mo ang mga gamit mo. Mag-book ka ng Uber pabalik sa bahay niya. Ipack mo ang mga maleta mo ng mabilis at dumiretso ka sa airport o mag-book ka ng murang motel malapit sa airport habang hinihintay ang flight mo. Huwag kang papayag na magstay pa sa ilalim ng bubong niya kahit isang gabi pa. You have your own money. You have your dignity. Protect it at all costs. Ngayon, pag-usapan natin yung nararamdaman mo dyan sa loob ng dibdib mo. Sabi mo sa sulat, gusto mo siyang pakinggan dahil mahal mo siya. Marie, naiintindihan kita. Normal yan. Hindi naman parang switch ng ilaw ang pag-ibig na kapag nalaman mong niloloko ka, pwede mong i-off at biglang mamamatay ang feelings. Masakit talaga. Parang pinipiga ang puso mo sa juicer tapos tinaktakan pa ng asin. Pero kailangan mong intindihin kung bakit ka nandyan ngayon. Bakit ka pumayag maging bulag noong una mong nakita yung WhatsApp message na missing you already sa laptop niya? Kasi, aminin natin Marie, nasilaw ka sa grand gestures. Nasilaw ka sa mga naglalakihang sunflowers, sa bagong MacBook Pro, sa first class tickets at sa atensyon na matagal mong pinagkauhaw noong kay Carlo pa lang. Tingnan mo ang contrast. Si Carlo, binigyan mo ng 5 taon pero hindi ka man lang tinawagan noong anniversary nyo. Gutom na gutom ka sa pagmamahal. Tapos, biglang dumating itong si Arthur na binigay sa'yo ang buong mundo sa loob lang ng ilang buwan. Ang tagal mong naghintay sa wala kay Carlo, kaya noong may nagbigay sa'yo ng sobra-sobra, akala mo yun na yung true love. Akala mo nahanap mo na ang jackpot. Pero Marie, ang tunay na pag-ibig, hindi binibili ng mamahaling sundress o ng bakasyon sa exclusive infinity pool. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa respeto at honesty. Walang silbi ang bilyones niya kung ginagawa ka lang niyang panakiputas o beard para pagtakpan ang tunay niyang pagkatao sa mga business partners at kaibigan niya sa Texas. Ginawa kanyang prop. Ginawa kanyang buhay na accessory na i-display niya para magmukha siyang straight na lalaki habang may sarili siyang makulay na buhay na tinatago tuwing weekends. Minsan, ang mga taong may pinakamalaking sikreto, sila yung pinakamagaling magbigay ng grand gestures para ma-distract ka, para hindi mo makita yung mga red flags. Pinalot niya ng ginto yung kasinungalingan niya. Kaya
Ang tagal bago mo napansin ang baho. Huwag na huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong isipin na may mali sa'yo o na baka hindi ka sapat bilang babae kaya naghanap siya ng lalaki. Walang kinalaman ng ganda, ang sipag o ang halaga mo sa ginawa niya. Ang panloloko niya ay reflection ng sarili niyang unresolved issues, insecurities, at selfishness. He was incredibly selfish to drag an innocent, hardworking woman halfway across the world just to play a supporting role in his twisted, hidden reality show. Kaya, please Marie, nakikiusap ako bilang online ate mo. Huwag mo nang pakinggan ang anumang idadahilan niya. Kahit lumuhod pa siya dyan sa white sand ng resort, kahit umiyak siya ng dugo o alukin ka ng sarili mong logistics company. Ano pang sasabihin niya? Na ikaw talaga ang mahal niya? At naguguluhan lang siya sa identity niya? Na face lang yon? Na si Alex ang humalik at hindi siya pumalag dahil nagulat siya? Marie, the moment he let another person kiss him passionately on the lips while you were sitting right there sipping your margarita, he lost all rights to explain himself. Actions will always speak louder than a billionaire's empty apologies. I-save mo ang sarili mo. Umuwi ka na dito sa Pilipinas. Dito, kahit mainit, kahit sobrang traffic sa Alabang Zapote Road na inaabot ka ng siyam-siyam, kahit nakaka-stress ang mga callers sa gabi na puro reklamo, at least totoo ang buhay mo. Totoo ang kinikita mo. Totoo ang mga kaibigan mong tulad ni Jessa na hindi ka iiwan kahit mga mo'y bagoong pa kayong pareho. Consider this a very expensive, very painful, but very necessary detour in your beautiful life. Natuto kang mag-demand ng higit pa sa K na reply ni Carlo. Natuto kang lumipad sa kabilang dulo ng mundo ng mag-isa. Natuto kang kumita ng malaki gamit ang sarili mong galing at sipag bilang VA. Ngayon, gagamitin mo ang lahat ng tapang at leksyon na yan para piliin ang kaisa-isang taong hindi ka lolokohin. Ang sarili mo. Pag-uwi mo dito, mag-book ka ng full body massage. Kumain kayo ni Jessa sa pinakamasarap na restaurant at i-celebrate mo ang pagiging malaya mo. You dodged a massive bullet, Marie. Isipin mo na lang kung hindi sumulpot si Alex at nakasal ka kay Arthur. Baka habang buhay kang maging front wife. Habang siya ay nag-e-enjoy sa sarili niyang secret resort escapades kasama ang mga Alex ng buhay niya. Kaya, punasan ng luha, ayusin ang corona, at i-book ang flight pauwi ngayon din. Ang kwentong ito ay hindi magtatapos sa pagiging biktima mo sa isang resort sa Texas. Nagtatapos ito sa pagiging matapang na survivor mo. Ikaw ang bida sa sarili mong kwento at hindi ka ginawa para maging sidekick, extra o alibay lang sa buhay ng iba. Padayon, Marie. Hihintayin ka namin dito sa Pilipinas ng bukas ang mga braso. At
Sa lahat ng mga kachika natin dyan na nakikinig at nakaka-relate sa ganitong kwento, laging tandaan, huwag na huwag magsettle sa pag-ibig na may tinatago sa dilim. You all deserves a love that stands proudly in the light, walang kahati at walang pasabog na ex-lover sa poolside. Marie, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa amin dito sa kwentong pag-ibig ni Miss Chick, Love Letter Edition at sa pagbabahagi ng iyong napakatapang na kwento. Sigurado akong marami kang na-inspire na mga kachika natin na ipaglaban ang sarili nila at huwag magpabulag sa yaman. Isang paalala po lamang sa ating lahat. Mga kachika, hindi po ako isang lisensyadong psychologist, financial advisor o abogado. Ang mga payo ko rito ay base lamang sa aking opinyon at karanasan bilang inyong online ate. Kung kayo o may kakilala kayong nakakaranas ng matinding kalungkutan, trauma sa relasyon, o kailangan ng mas malalim na tulong, huwag mag-atubiling lumapit sa mga mental health professionals o legal counsel. At para sa ating mga kachika na may mga nakakaloka, nakakaiyak o nakakakilig na karanasan, kung gusto nyong ma-feature ang love story nyo at humingi ng payo kay Miss Chick, yours truly, i-email ito sa Miss Chick Velasquez, that's MISSCHICVELASQUEZ @gmail.com. Babasahin natin yan at hihimayin natin ng bonggang-bongga. Huwag ring kakalimutang i-like ang videong ito kung nakarelate kayo kay Marie. Mag-iwan ng comment sa ibaba kung anong naging reaksyon ninyo sa pasabog sa luxury resort at syempre mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na part ng ating mga pasabog na kwento. Ako, ang inyong Miss Chick, ang tagapayo niyong walang inuurungan, laging handang magbigay ng payong diretso sa puso at tagos sa buto. Hanggang sa muli, ingat and God bless.